Hello, good morning. Lawrence Santa Ana po, ang ordinaryong tao. Yan. Medyo tinanghali po ako ng pagbablog dahil alam nyo po, senior citizen na tayo. Kaya kailangan naglalakad-lakad. Maglakad tayo habang kaya pa natin maglakad. Kasi sigurado ako na darating yung araw na hindi na tayo makakalakad. At tayo ay alipin na ng banig na nakaratay sa banig. Kaya habang kaya natin maglakad po tayo mga senior citizen. Ginagawa ko po yan tuwing umaga. Kaya at least pinapawisan, ilalabas po yung mga hindi mamaganda sa katawan, sa pawis. Yan po. Nag-post po ako kahapon, 3 yung pinost ko. Kung ano yung tatalakayin ko ngayon. Yung una, death penalty para sa mga dorobo. Yung pangalawa, yung pagpapile ni ex-senator Antonio Trillanes ng plunder dun sa mag-among Rodrigo Roa Duterte at Senator Bongo. Tapos yung isa pa, kalimutan ko. Pero ganun pa man, mas unahin ko na lang yung paghahain ng kaso o demanda ni Ginoong Antonio Trillanes sa mag-among Duterte at Bongo. Pero bago uli yan, hindi po ako nagsasawang magpaalala sa ating mga kagalang-galang na lingkod bayan na namumuno sa atin. Yan. Presidente, Vice President, Senador, Congressman, Governor, Mayor, Barangay Captain, at yung mga nasa judiciary at yung mga nasa legislative. Yan. Para sa inyo po to ha. Tandaan nyo, unawain nyo. Public office is a public trust. Ang lingkod bayan dapat hindi balat sibuyas. May kasabihan, kung ayaw mong mainitan o mapaso, lumayo ka sa kalan. Meaning, kung ayaw mong napupuna, yung mga salitang lumalabas sa matabil mong dila, ayaw mong napupuna yung mga kilos at galaw mo, huwag kang pumasok sa politika, huwag kang pumasok sa serbisyo publiko. Yan, tandaan nyo po yan. Lahat ng nasa executive, judiciary, at legislative, tandaan nyo po yan. Hindi naman namin kayo pinilit na upo sa pwesto nyo ngayon. Kayo po nagpresenta, kaya nandyan kayo. Ang trabaho lang po namin, sweldohan kayo sa pamagitan ng pagbabayad namin ng taxes, either indirect o direct. Yan po, kayo naman, bilang pasubali sa aming mga taxpayer, maglingkod kayo ng tapat. Okay po ba? Honesty is the best policy. Pero may kanta si Billy Joel Honesty is such a lonely word. Ibig sabihin, di na uso ngayon yung honesty. Diba? Yun lamang po. Okay, balik tayo dun sa issue po na kahapon na balita. Tinalakay na po lahat halos ng mga vlogger. Ako medyo na late. Kasi po, pinag-iisipan ko nga po kung ano yung unahin ko. Ang pinal po ni Mr. Trillanes, plunder o pagkarambong. Para po sa mga ka-level kong ordinaryong tao, ano po ba ang plunder o pandarambong? Di siyempre, kinumusta ko na naman si Mr. Google. Kumusta ko, Mr. Google? Ano ba ibig sabihin ng plunder? Yan, sumagot si Mr. Google. Ito, sinulat ko, ginakong kodigo. Sabi niya, Mr. Lawrence Santa Ana. Sabi ni Mr. Google, sumagot. Under Republic Act 7080 o 7080. Sabi ni Mr. Google, plunder is committed when a public officer amasses at least 50 million pesos worth of ill-gotten wealth through a combination or series of criminal act like, tulad ng, sabi like misappropriation of public funds, receiving kickbacks,
or taking advantage of their position. Yan. Para po sa mga ordinaryong taong katulad ko, sabi raw rito, sabi ni Mr. Google, under Republic Act 7080, ang plunder o pandarumbong ay nagaganap o nangyayari kapag ang isang public officer ay nagkamal ng salapi, na sandamakmak na salapi, na pinakababa 50 million pesos na halaga ng ill-gotten wealth, meaning parang ninakaw sa pamagitan o pinagsama ang sunod-sunod o kombinasyon ng magawaing kriminal tulad ng misappropriation of public funds o yung paggamit ng pansarili, yung pondong publiko, pampubliko, ginamit mo ng pang-personal. Receiving kickbacks, yung tumatanggap ng kickback. Yung mga mahilig na, yung lalo na yung mga congressman, senador, di ba? May pork barrel sila. Dadalhin naman nung DBM sa DPWH, yung senator, congressman, sila mamimili ng BFF nilang kontraktor. Tapos yung kontraktor mag-a-advance ng kickback. Ganun po ang patakaran yan. Doon sila kumukuha sa mga kontraktor. Yun ang nag-a-advance ng SOP. Or taking advantage of their position. Meaning, ginagamit nila yung posisyon para magkamal ng sandamakmak na salapi. Yan po dinefine o tinukoy ni Ginoong Google. Ano ang plunder? Ang plunder ay nangyayari o nagaganap o ginagawa ng isang public officer kapag siya ay nagkamal ng sandamakmak na salapi o ninakaw niya sa pamagitan o kombinasyon ng sunod-sunod na criminal acts o gawaing criminal tulad ng misappropriation o ibig sabihin yung ginamit niya yung pondo ng bayan sa pansarili niya o pampamilya o pambabae niya o pansugal niya o tumatanggap ng kickback. Alam niyo na yun, madaling ibig sabihin yung kickback. O nagtitake siya na advantage sa kanyang posisyon sa pamahalaan. Yan po ibig sabihin ng plunder. Ngayon, bakit plunder ay pinail ni Ginoong Trillanes kay Duterte at kay Bongo? Kasi, sabi nga ni Mr. Google, ang jurisdiction ng plunder, ibig sabihin, under plunder law, dapat ang ninakaw mong kwarta, 50 million. Below 50 million. 50 million pala. Pag mabot ng 50 million, liable ka na for plunder. 50 million, pataas, ibig sabihin. Pero kung hindi ba ninakaw mo 49,999,000. Hindi pa plunder yun. Kulang ng 1,000. Tulad nung ginawa nung dalawang commissioner ng, commissioner noon na nakakulong na kayo na habang buhay. Binawasan nila yung kinupit nila para hindi mabuo na 50 million pero hindi naniwala yung korte na yun lang yun. Sobra-sobrang 50 million. Kaya na-convict yung dalawang commissioner, plunder po yun. Ngayon, magkano ba yung perang involved sa plunder case na ito ni Duterte at ni Bongo? Sabi ni Trillanes, according dun sa mga report documents, ganito. Nung panahon ng mayor, si Duterte, hanggang presidente, si Duterte, nakakopo yung construction ni Bongo at nung pamilya niya, pangalan ng construction firm niya, CLTG. Alam niyo ba ibig sabihin ng CLTG? Christopher Lawrence Tesoro Go Construction. Pangalan ni Bongo, yung construction. Pangalan niya yon. Kanya yon at ang kanyang pamilya. Ngayon, sabi niya, wala na, hindi na ako kasali dyan, nag-divest na ako dyan, wala nung naging senator ako. Yan yung mga katwiran ng mga dorobo talagang politiko. Kunyari, nag-divest. So, meaning, tinanggal niya na yung interest niya ron sa company. Parang ganon. Binenta niya yung share niya o whatever, basta hindi na siya kasali doon sa company. Parang yung ibig sabihin, nag-divest siya. Yun ang sabi ni Bongo. Pero gano'n pa ba, sabi ni Mr. Trillanes, 6.6 billion ang halaga ng 184 contracts na na-award sa CLTG Construction Company. Nagmamayari si Bongo, yung half-brother niya, saka yung tatay niya. Yun ang basis
ni Mr. Trillanes para pailan niya ng plunder na tulad nung dinefine ni Mr. Google. Yeah, 6.6 billion. 50 million lang yung kailangan. So, ibig sabihin, 6.6 billion divided by 50 million, maraming beses na plunder. Maraming bilang na plunder. Mag-compute na lang po kayo. 6.6 billion divided by 50 million. Kung ano po yung kalalabasan niya, yun ang counts ng plunder. Yun po ang bilang ng plunder na kasong harapin nila. Ganun po yun. Ngayon, tatanungin nyo, Senador si Bongo, dating presidente si Duterte, bakit hindi sa ombudsman? Yan, dapat sa ombudsman ipapail yan. Kasi yung mga dorobo, mas gusto nila sa ombudsman. Bakit? Kasi napakatagal kumilos, parang suso. Ang tagal magpasya, ang tagal mag-resolve. Ewan ko kung naghihintay ng kung ano hinihintay ng ombudsman. Kaya ang tagal mag-resolve ng mga kaso sa kanya. Ngayon, kaya nagpunta si Ginoong Trillanes si DOJ. Pwede ba sa DOJ? Sabi ni Mr. Google ulit, pwede mag-file sa DOJ kasi may concurrent jurisdiction yung DOJ. Ibig sabihin, ombudsman saka DOJ, pwede silang magkasabay. O kaya meron naman yung courtesy na pinail mo na sa DOJ, hindi na papakialaman ng ombudsman. O kaya pinail mo sa ombudsman, hindi na papakialaman ng DOJ. Pero in this case, sa kaso ni Mr. Trillanes, pinili niya yung DOJ na paghainan ng demandang plunder laban kay Duterte at kay Bongo dahil alam niya na yung panel of prosecutor ng DOJ ay mas mabilis kaysa sa ombudsman na inaamag ang mga pending na kaso. Yun po iniisip ni Mr. Trillanes. Alam niya mga 2 weeks o 1 month, kamo na lang, mariresolve agad whether may probable cause or walang probable cause. Kung walang probable cause, ininhain ni Mr. Trillanes, di-dismiss yung kaso. Kapag may probable cause, meaning po na naman ang probable cause, sabi ni Mr. Google sa Tagalog, ang probable cause, yung malamang na sanhi o malamang na ginawa ng respondent yung demanda o yung krimen na inihain ni Mr. Trillanes. Ngayon, kapag walang probable cause, i-dismiss ng panel of prosecutor. Kapag may probable cause, i-resolve nila yon, ipapile nila sa regional trial court, kung sino man na may jurisdiction na trial court. At kapag after may file sa korte, magpapalabas yung regional trial court ng warrant of arrest laban kay Bongo, laban kay Duterte, at doon sa mga kasabwat nila na nagkamal ng bilyong-bilyong piso. Kaya pala minsan sabi ni Mr. Duterte na may interview, sabi niya, mayaman itong si Bongo, bilyonaryo to. Yung pala, may pinaguhugutan si Mr. Duterte na kaya pala bilyonaryo si Bongo. Malamang dahil sa mga kontrata na ito na nakuha niya yung 6.6 billion pesos. Yan mo po. Sabi pa ni Duterte nun, di ba? Meet convention ng PDP laban. Nandun gobernador, congressman. Inagaw nila yung, sinekwat nila yung PDP laban kay Coco Pimentel. Tapos nagpa-convention si Duterte. Alam niya, sabi niya, sako-sako ang pera natin. Sabi niya, gagamitin sa eleksyon. Kaya pala may pinaguhugutan din si Duterte na bilyon-bilyon yung pera dahil sa mga pwedeng kontrata yan, pwedeng intelligence fund, pwedeng confidential fund. Ganun po. Ngayon, kapag nag-issue ng warrant of arrest, si Bongo at si Duterte, sana wag nilang gayahin si Kibuloy na ang yabang-yabang. Hindi ang Senado ang proper court, proper forum, i-file nyo sa korte at harapin ko. Sabi niya nung ipinala sa RTC, tapos may warrant of arrest, nag-TNT si Kibuloy, yung anak ng Diyos, natakot. Natakot yung anak ng Diyos na may-ari ng mundo, saka may-ari ng kaluluwa ng lahat ng tao, at pabalik-balik sa langit, nakakausap niya yung Diyos niya, natakot sa warrant of arrest. Kaya nagtago, hanggang ngayon nagtatago. Sana wag gayahin ni Duterte at ng kanyang at ni Bongo na pag may warrant of arrest,
magtatago. Dapat harapin nila kasi may kasabihan. Ang isang taong inosente ay kasimbangis ng isang leon na umuungol na handang harapin ang anumang bintang sa kanya. Pero ang taong tumatalilis o umiiwas na kahit walang naghahabol, pinapalagay ng batas at ng opinyon ng mga tao na kayo ang may gawa ng krimen na ibinibintang sa inyo. O, yan po, malinaw po yan, ha? Summarize ko po. Plunder, kasi 6.6 billion, 50 million lang yung dapat para sakop na ng plunder. Yan po. Pangalawa, pag na-file may resolution at may warrant of arrest, walang piyansa. At, tsaka pala, pag kung minamalas si Duterte at si Bongo, pag na-convict sila, habang buhay po ang pagkakulong to. Habang buhay silang bibitin-bitin doon sa kulungan na mabaho, masikip, siksikan, mainit. Doon na sila mabubulok, doon na sila uudin kung makukonvict sila. Ngayon, kung sila naman ay inosente, dapat di sila kabahan. Sumunod sila sa proseso tulad ni Senator Senator De Lima. O sinarap niya yung kaso niya kahit alam niyang istorya o kwento lang yung kaso niya, hinarap niya. Di ba? Hindi siya nagreklamo. O tiniis niya halos 7 taon na nakakulong. Gano'ng kasakit yun? Ikaw ay ikukulong na alam mo sa sisip sa puso mo. Wala kang ginawang kasalanan. Pero dahil sa si Duterte ang hari, ang utos ng hari, kailanman hindi mababali. Ikulong si De Lima. May kumontra ba? Wala. Kasi walang pwedeng bumali sa utos ng hari noong panahon ni Duterte. Ngayon, Mr. Duterte, Sir Bongo, kaya nyo ba yung naranasan ni De Lima na nakulong ng halos 7 taon na walang kasalanan? Kaya nyo bang magtiis? Kaya sabihin na lang natin, ilang taon ka na, Mr. Duterte? Mga 80, 81. Sabihin na lang natin, 10 years ka pa mabubuhay sa kulungan. Kaya mo pa bang tiisin yun? 10 taon nandun ka sa bilangguan na asikip, mainit, siksikan. Di ba? Kaya mo ba yung kinaya ni De Lima? Kaya mo bang gawin, Mr. Duterte? Yun ang tanong ngayon. Kaya sabi nga ICC is coming to town. Yan. And your end is near, sabi ni Frank Sinatra. Sa ICC yon. Pero pinag-uusapan natin, Korte sa Pilipinas. Yun lamang po. Pinaliwanag ko po ano yung plunder. Tapos ano po yung kasalanan nila, ano po yung magiging penalty, ano po yung consequences ng ginawa ni Duterte at ni Bongo. Ngayon, isa pa, patalastas. Halimbawa, may probable cause, nakakulong si Duterte at si Bongo. Election sa 2025, pwede pa ba silang tumakbo? Pwede pa! Pwede silang mag-file ng COC sa October kung gusto nila uling tumakbong senador kasi wala pang final judgment sa kanila. Tsaka wala pa namang, basta wala pang final judgment. Kaya pwede pa silang kumandidato. Gayahin nila yung si Trillanes at si Halosos na nakakulong pero nanalo. Ang tanong, gagawa nyo ba yung ginawa ni Trillanes na nakakulong nanalo siyang senador? Yung maraming kwento pong gano'n. Kaya basuma total, panahon na, dumating na ang katapusan ng inyong sinimulan. At panahon na rin ng paniningil ng mga pinapalagay na krimen na inyong pinagagawa. At sa kasong ito, plunder o pagdarambong, pagnanakaw ng kwarta ng bayan, pagnanakaw ng hard-earned taxpayers money ng 113 million taxpayer. Yun lamang po. Para lang po sa mga ordinaryong tao itong kwento ko. Ordinaryong tao po. Simple lang po yung tanong. Kinukwento ko parang ikaw, para bang yun pag dumadaan ako sa barbershop nanonood ako nung nagdadama
Alam niyo pala na yung mga nasa tambay sa barbershop, yun ang mga totoong galing na political analyst. Kasi pag nagkomento sila, hindi bias, wala silang pinapanigan, fair. Hindi gaya ng political analyst na nagsasabing expert na political analyst. Nagbibigay sila ng analisasyon o opinion na ayon doon sa natatanggap nilang payola. O kung sino nagbibigay sa kanila, doon kumikiling yung pag-analisa nila sa sitwasyon. Pero yung mga sa barbero, yung sa barbershop, yung mga nagdadama, yun ang totoong mga political analyst. Kasi wala silang tinatanggap na pabor, nagkukomento sila, nagbibigay ng opinion ayon sa kanilang mga pangyayari, kanilang napapanood at naririnig. Okay po, hanggang niya lamang po. Lawrence Santana, plunder. Ibig sabihin ng plunder, paglalakaw, pondo ng bayan, ginagamit mong pansarili na 50 million pataas sa ng plunder. At kapag may probable cause, may warrant of arrest, habang nililitis, nakakulong, walang piyansa. At kung sila naman inosente, di-dismiss yung kaso. Pag sila na-convict, habang buhay, silang makukulong. Okay po, Lawrence Santana po, ordinaryong tao. Ito po yung isyong panlipunan natin ngayon. Isyong panlipunan. Nag-stick po tayo sa kwento natin na isyong panlipunan. Saka pala po, dati napapanood ko, daming vlogger, sikat na sikat sila. Yung mga content, yumaman na sila. Pero ngayon, parang wala na akong nakikitang vlogger, yung mga sikat. Hindi na sila nag-vlog. Sa isip ko, baka naubusan ng content. Alam nyo, mahirap mag-isip ng content. Para ka ring scriptwriter niya nagmagawa ng script para sa pelikula, sa TV at sa sine. Mahirap din gawa ng content. Sa isip ko, baka naubusan sila ng content o istorya na gagawin nila para i-post sa Facebook. Kaya hindi ko na pati si Diwata, halos wala na rin. Halos wala na tayo sasang na lang. Dati araw-araw, oras-oras, kikita ko sa Facebook si Diwata. Ngayon halos wala na. Lumamlam na yung kanyang bituin. O, di ba? Kasi nga, limited yung content nila. Iisa lang yung laman ng content ng istorya niya. Pero ako po, hindi ako mauubusan ng content. Bakit? Habang may isyong panlipunan, habang may balita tayo na napapasa, napapanood araw-araw, yun po ang ating i-content, yung po ang ating i-analyze, yun ang bibigyan natin na opinion kasi lahat ng tao may karapatan magsalita, magbigay ng opinion, magbigay ng haka-haka at magbigay ng solusyon sa mga issue o problema ng lipunan. Kaya ako po hindi ako maubusan ng content. Kapag naubusan ng balita yung Manila Times, maubusan na rin ako ng content. O naubusan ng balita yung Inquirer, maubusan na rin ako ng content. Pero habang hindi naubusan yung Inquirer at Manila Times ang balita, hindi ako maubusan ng content. Okay po, salamat po. Lawrence Santana po, ordinaryong tao. Thank you po. Good morning. Happy Saturday. Araw po ng paglalaba ng masunuring mga ama ng tahanan. Thank you po. Thank you. Salamat.